Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay kung saan itong si Secretary Abalos pinadalan pala ng reprimand din si Baste Duterte, si Mayor Baste ng Davao dahil sa mga statement na binitawan niya nung rally doon sa Cebu. So medyo dito makikita natin na kung paano sumagot or paano natin makikita yung tapang dito ni Mayor Baste sa nilabas na reprimand ni Secretary Abalos. So ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay. Alam mo ang problema kasi dito kay Secretary Abalos. Ang daming pinagkakaabalahan Katulad nito, yan, pinagkaabalahan niya yan. 'Di ba? Sinitan niya nakatanggap ng reprimand letter mula sa DILG dahil sa kanyang umanong disturbing and vulgar remarks sa isang prayer rally sa Cebu. Wala nang kalayaan yung mayor, porkit mayor. Anong disturbing doon? Sabi nga niya ito ni Baste. Alam niyo kung ano talaga yung disturbing masyado? Corruption, drugs, and criminal. Kung hindi mo yan i-address, matatagalan ng pag-asenso natin. Tama naman eh. Yun ang talagang disturbing. Corruption. Baka naman sa inyo hindi disturbing yun. So yun, medyo maganda yung naging sagot ni Mayor Baste. Tama nga naman. Ano ba mas disturbing yung mga binitawan niya mga statement nung nakarang rally kung saan ang binabanggit niya yung corruption? Di po ba? Yun yung mas disturbing. Kesa naman yung parang pinipigilan yung, hindi naman porket kasi mayor ka na, wala ka ng karapatang ilabas yung mga saloobin mo. So meron ka pa rin karapatang, yung freedom of speech, di ba? Hindi naman nawawala yan sa kahit sinong Pilipino, kahit maging official ka ng gobyerno. So yun dapat yung matandaan ni Secretary Abalos. Kasi dito parang binubusalan niya rito si Mayor Baste. Yun nga lang, dahil nga Duterte yan, may dugong Duterte yan, hindi ito pumayag. At pumalag din kay Secretary Abalos. Secretary Abalos? Baka sa inyo, yun? Blessing. Sa mga gustong pumasok sa politika, nako po. Si Abalos ba yan? Hindi nga lumalabas sa survey siya sa Senate survey. Ikaw naman Baste, So, ibig sabihin, ito palang si Secretary Abalos, nag-i-aim din pala to. May plano rin palang tumakbo sa pagiging senador to. Yung nga lang, base dito kay Banat Bay, hindi nga raw pumapasok sa survey ito. So, baka wala doon sa magic. Sabihin natin, magic 30. Wala doon sa magic 30. Malayo na po yun. Kasi ang senador hanggang 12 lang. So, kung magic 30, napakalayo po nun. So, kailangan po mag-ingay nito ni Secretary Abalos para paano mapansin siya. Gustong pumasok sa politika dahil gusto lang magpataba ng bulsa, magiging cycle na yan. Wala talaga. Ang permanenteng nasa taas ng society, yung pa talagang mga selfish ang motibo. Kung tatanungin ako, tama, bulgar naman talaga ako. Hindi rin ako nagsabi ng bait ako. Kailan ba ako nagsabi noon? Hindi ko talaga babaguhin ang statement ko. Hindi ko rin babaguhin ang paninindigan ko dahil lang sinitan nyo ako. Bahala kayo. Tanggalin nyo ako sa trabaho. Okay lang sa akin. Yun lang. Yun lang yung mabigat na statement na binitawan ni Baste na nagustuhan ko. Na hindi siya takot mawalan ng trabaho. Kasi kapag takot ka mawalan ng trabaho, sisip-sip ka, kakapit ka talaga ng todo na halos talagang magbabaw ka, halos humalik ka sa pakanan para lang hindi ka mawala sa pwesto. Pero ito si Baste Duterte parang may hamon pa. Kung ayaw nyo, kung di nyo nagustuhan yung statement ko, parang ganun, itanggalin nyo sa trabaho. Diba? Ang DILG, ano lang naman yan, parang supervision lang naman yan ng mga mayor. Wala naman power yan kung tutuusin eh. Hindi naman yan talagang kaya niyang kastiguhin yung mga mayor eh. Hanggang ano lang yan, hanggang instruction lang, guidance lang sa mga mayor. Pero yung pagkastigo, hindi naman kaya gawin ng sekretary ng DILG. So parang more on sa police power lang naman ang hawak niyan.
Ian Nabi, maraming salamat po. Oh, bakit pa may court ruling kung papakiusapan na lang lagi? Correct, tama. Oh. Alam mo, ito naman yung ano rin kaya ito yung gusto kong banat ni Basti dito eh. Hindi ko talaga babaguhin ang statement ko. Hindi ko rin babaguhin yung panininigan ko dahil lang sinitan nyo ako. Bahala kayo. Tanggalin nyo ako sa trabaho. Okay lang sa akin. Di ba? Hindi kapit toko. Subukan ninyo. Secretary Abalos, try nyo. Tanggalin si Baste. Sige nga. Secretary Abalos, kasuhan nyo ng anti-mabait law o anti-gentleman law. Kasi yun ang ano eh. Di ba? Alam mo yun? Disturbing and vulgar. Ang daming vulgar dyan at saka disturbing eh. Meron niya ako kilala, secretary, may kayakap na batang-batang babae. Ngayon lang. Yun ang disturbing. Bakit? O, yun dapat ang solusyonan ng gobyerno natin, yung mga ganyang klaseng politiko. Hindi yung mga mayor na nagsasalita at bubusalan nila. So, tinatanggalan nila ng freedom of speech yung mga mayor natin. So, believe din talaga tayo sa tapang ni Paulo ni Baste. So sabi nga ni Ban, di kasuhan nyo. Pero tingin ko wala namang may kakaso rito si Secretary Abalos. Siguro moron talaga mag-iingay lang to para alam nyo, mapansin lang dahil nga may plano nga daw to tumakbo sa susunod na eleksyon. So sana po ito tuloy-tuloy lang ni Baste Duterte yung ganyang sistema niya na wag siya masyadong paapekto. Wag siyang masyadong kumbaga hindi niya kailangan na matakot dito sa mga gabinete ni Marcos. Dahil kung matatakot siya, so mawala yung pagiging Duterte niya. 'Di ba? So, yun lang po. Sana po lagi natin suportahan yung mga gantong klaseng politiko na may paninindigan. Hindi dahil sa anak po siya ni Pangulong Duterte, pero yung paninindigan kasi makikita nyo nandoon. So, yun po sana yung bigyan din natin ng bigat pag tayo boboto ng isang opisyal ng gobyerno. So, maraming salamat po sa panunod. Ingat po kayo parati.